Good day everyone. So now I will represent ako ngayon ng design patterns. So first, what is design pattern? So sa simple terms, ang design pattern ay parang reusable template o subok na solusyon sa mga common problems na encounter natin sa ating software design. So hindi siya actual code na pwede mong i-copy-paste tulad sa library. So ito ay konsepto kung paano ayusin ang structure ng code natin para ma-solve ang specific na problem na binigay. So bakit nire-reuse ng mga developer ang patterns instead na gumawa sila from scratch? So first is efficiency, communication, and best practice siya. So so next is the three main categories sa design pattern. So first, may creational patterns tayo. So focus nito ay object creation mechanism. So ang description, focus nito ay kung paano nagagawa na i-instantiate ang mga objects instead na puro new keyword. So binibigyan na ng flexibility sa pag-create. So real world analogy natin dyan is car factory. So hindi ka na bubuo ng kotse sa garahe mo o order sa factory. Bahala na yung factory sa complex na process sa pag-assemble ng parts. Next is structural patterns. So, focus is class and object composition. So, tungkol naman ito sa mga kung paano pinagko-compose o pinagsasama ang mga different classes at objects para bumuo ng mas malaking structure. So, analogy is power adapter. So, example is pag nag-travel ka sa ibang bansa. Minsan iba yung saksakan nila. So, kailangan mo ng adapter para mag-fit yung plug mo sa outlet nila, di ba? So, pinag-connect niya ang magkaibang interface. Next is behavioral patterns. So, focus is communication and responsibility assignment. So, focus nito ay communication at responsibility between objects. So, sino ang gagawa ng ano at paano sila mag-uusap. So, best analogy nito is subscription service. So, example sa YouTube. Pag nag-upload yung YouTuber or favorite vlogger mo, hindi ka na kailangan mag-refresh at tumingin sa channel nila. Kusa na yung mag-notify sa'yo. So, ganun. Next is creational patterns. So, ito. Factory method. So, sa factory method, the problem it solves. So, imagine, gumawa ka ng logistic app, di ba? Sa simula, puro truck deliveries ang handle nyo. So, puro new truck ang code mo. So, later on, kailangan nyo mag-add ng ships para sa dagat kung paano nakakalat yung new truck. So, sa buong code base mo, sakit sa ulo baguhin lahat para mag-accommodate ng ship. So, ganun. So, ang solution dyan ay factory method lang. So, iiwalay niya yung code na gumagawa ng product doon sa mismong pag-create ng specific class. So, scenario, so isang cross-platform UR framework. So, may dialog class ka. So, pag sa Windows niraran yung factory ang bahalang gumawa ng Windows button. Next is pag sa webcam naman, yung factory ang gumagawa ng HTML button doon. So, ang client code, hingi lang ng button. Wala siyang pakialam kung Windows button ba yun o HTML button. Basta, button siya. So, next is single tone pattern. So, benefit versus drawback sa single tone pattern. So, madalas misunderstood na to, pero useful siya pag tama ang gamit. So, benefit is control access. So, ang single tone ay nag-guarantee na one and only one instant lamang ang isang class. Tapos, nagbibigay siya ng global point of access. So, perfect ito para sa mga shared resources tulad ng mga database connection, pool o logger. Kung marami kang instances na logger, baka magulo ang logs mo o mag-conflict ang data. So, drawback sa single tone is dahil para siyang global variable, di ba? So, mahirap siyang i-unit test.
pwedeng baguhin ng isang part ng app mo yung singleton, tapos biglang masisira yung ibang part na nakarely sa state ng singleton. So, it hides dependency. So, based na diri sa atong UML diagram for factory method, so it shows how creator class defines the factory method, and its subclasses decides which specific product to create. So, next is structural patterns in context. So, the adapter pattern rescuing a messy system. So, sa scenario, gumawa ka ng stock market app. Yung core system nyo, may expect ng XML format. Kaso, bumili kayo ng third-party analytics library na super ganda. Pero naka-JSON, di ba? Format. So, ang format is iba. So, JSON format lang ang tinatanggap niya. So, hindi nyo pwedeng galawin ang code nung binilang na library. So, incompatible sila. So, how adapter rescue the system? So, gagawa ka ng wrapper class. So, ito yung adapter. Ang trabaho niya is sasalawin niya yung XML data galing sa system nyo. At i-translate niya ito into JSON. Tapos, ipapasa niya dun sa analytic library. So, siya yung tagapamagitan. So, visual example nato dire is before and after. So, before, isipin mo yung square peg, itong XML data. Kaso, pinipilit mong isaksak sa round hole. Diba? Sa JSON library yan. So, failure or crash ang aabot. So, after, square peg XML. So, papasok sa adapter na may square sa hole sa input, pero round shape sa output. So, tapos, yung adapter papasok sa round hole, which is ang JSON library, so equals success, di ba? So, yun lang kasimple ang adapter. Next is adapter versus decorator. So, magkamukha sila pero pareho silang wrappers. Pero pinagkaiba ay ang purpose nila. So, ang intent ng adapter pattern is conversion. Pinag-aayos niya ang dalawang magkaibang interface na hindi mag-match. Sa decorator pattern naman, enhancement. Nagdadagdag siya ng bagong features o behavior sa isang object nang hindi gumagamit ng maraming subclasses. So, changes and interface nila, EAS. Binago niya yung interface para mag-match sa in-expect na client, yung adapter pattern natin. Yung decorator pattern, no, same interface pa rin, pero may dagdag na logic na. So, under the hood, meron ng bagong function. So, kailan sila gamitin? So, kapag may existing class na gusto mong gamitin pero hindi swap yung interface niya sa kailangan mo. Sa decorator pattern naman, kapag gusto mong magdagdag ng features na minamakali, halimbawa, maglagay ka ng scroll bar sa window nang hindi binabago yung original code mo. So, yun lang yan. So, kita na nato diri sa ato ang illustration, ang adapter pattern using square peg in round hole analogy. Next is behavioral patterns in motion. Ito. So, the observer pattern. So, scenario, isipin mo ang isang weather station app. Meron siyang main weather data object. So, yun ang object na kumukuha ng temperature and humidity. Tapos, meron kang tatlong magkaibang screens, which is current condition display, statistic display, at forecast display. So, ito yung mga observers mo. So, communication without tight coupling, kung walang observer pattern, kailangan i-hardcode sa weather data object yung pag-update sa bawat screen. So, nadadagdagan lang screen edit na naman sa main code with observer patterns. So, yung mga screen, mag-subscribe lang sila sa weather data. Kapag nagbabago yung temperature, yung weather data, mag-broadcast lang ng signal na, uy, may nagbago. Lahat ng nakasubscribe na screens, automatic na mag-update ang sarili nila. So, this prevents tight coupling. So, hindi na kailangan malaman ni weather data kung ano screens ang nag-exist. Basta alam niya lang na kailangan niya mag-notify.
Next is strategy pattern. So, how it improves flexibility. So, ang strategy pattern ay tungkol sa pag-define ng grupo ng mga algorithms. Tapos, pwede mo silang pagpalit-palitin, interchangeable sila, nang hindi naapektuhan yung client code. So, ang scenario is a navigation app. Tulad sa Waze o Google Maps na gusto nimo or gusto sa user pumunta from point A to point B. So, strategies ay walking route, driving route, or public transfer route. So, improvement, instead na gumamit ka ng super, habang if-else o switch statement sa loob ng map class, pero pipiliin na ang ruta gagawin ng code, ay tatawagin lang ang route strategy, that building route. So, kung gusto mo naman magdagdag ng bicycling route later on, maghimo ra ka or gagawa ka lang ng strategy class na hindi mo na kailangan galawin yung main map code. So, yun. So part 5. So, dito na ta sa part 5 or applied analysis. So, designing an online delivery system. So, Grab or Foodpanda. So, kung magdi-design ng system na to, gagamit ka ng state pattern. So, why state pattern? So, ang isang order ay maraming distinct stages o states, place, or preparing output for delivery at delivered. Ang behavior ng order ay nag-iiba depende sa state niya. So, halimbawa, pwede mong i-cancel ang order. So, pag-place pa lang, pero hindi pa magiging out for delivery. Next is observer pattern. So, why? Kapag nagbago ang status ng order, example, preparing to out for delivery. So, maraming kailangan makakalam agad. So, yung customer kailangan ng app notification. So, yung restaurant kailangan mag-update ng dashboard nila. At yung driver para sa route update. So, observer ang bahala sa one-to-many communication. So, next is using many design patterns always makes software better. So, disagree ako dyan or tutol ako. So, reasoning na to diha is, oo, powerful tools ang design pattern. Pero pag ginamit nimo sila basta-basta or OA sa paggamit, nagiging over-engineering na. So, complex na siya. So, nagdagdag ng mga patterns na maraming extra classes at interface. So, kung simple na hello world lang o basic crude app lang naman ang himuon, tapos butkan pa ni mong factory o strategy pattern, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ang team mo at basahin o i-debug yung code. So, Yagni principle siya. So, unsa man ang Yagni principle, you ain't gonna need it. So, minsan, gina-implement ni mga developers, sa mga developers ang patterns kasi nagpipredict sila na magiging problem nila. So, future na baka hindi naman dumating, dapat simple lang ang code hanggat hindi pa kailangan ang complex solution. So, conclusion is, dapat gamiton lang ang patterns kapag masakit na yung ulo. So, hindi pa sa paggamit nila. So, tulad sa, halimbawa, magulo mong code or code duplication kaysa sa cost sa imong pag-implement sa ilaha. So, kita natin natay diagram. So, sa itong diagram diya, kita nato is online delivery system design. So, state pattern, siya mag-manage sa order status. So, cleanly manage transition between order stages. So, as I said, siya ang state. So, context nito, mag-hold siya reference na concrete object. So, it delegates a specific behavior sa current order state. So, there's an observer pattern na to. So, nag-define siya one-to-many dependencies. So, object to that when one object or subject change state. So, it all depends sa observer. Kung mag-notify ba siya and mag-update automatically. So, maura to.